San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Bukod sa panibagong kultura at kagawian sa buhay, nahaharap din po ang ating mga kapatid na OFW sa mga panganib na dala ng pagtatrabaho sa kakaibang kapaligiran. Kapaligiran na ngayon pa lamang nila mararanasan. Kaya naman ang iba sa ating mga kababayan ay napapahamak dahil na rin sa kakulangan ng paghahanda. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong kapatid, Ate Marisa Dalmar. At ito po ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ngayong gabi po sa Buhay OFW, pakinggan natin ang panawagan para sa ating mga manlalayag na kasalukuyang nalalagay sa alanganin. Aalamin din po natin ang kahalagahan ng pagiging handa bago makipagsapalaran sa ibang bansa. Suriin din po natin ang mga serbisyo na makakatulong sa ating mga kapatid na OFW. Ang lahat pong yan ngayong gabi sa Buhay OFW. Yung amin lang sa ngayon ay isang nakikita nating treatment ng mga ating Filipino seafarers na hindi pa man natatapos ang investigasyon, ay immediately arrested na sila, naka-handcuff sila, tapos nakakulong na sila. At syempre, bagaman we are very much sympathetic, sa syempre normal sa Yes, of New course. Zealanders, sa kanila dahil na-destroy mo o nasisira mo ang kanilang marine ecology. Buhay OFW. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Wasom Global Corporation. Buhay OFW. Sinasabing ang Filipino seafarers ang may pinakamalaking porsyento ng manggagawa sa maritime industry sa buong mundo. Ngunit nanganganib mabawasan ang bilang na ito dahil sa isang insidente na naglikha ng malaking takot sa ating mga marino. Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid na nasa buong mundo na nanonood po ngayon ng Buhay OFW. Ngayong gabi po ay makakasama natin ang Presidente at General Manager ng OSM Maritime Services, walang iba kundi si kapatid na Admiral Donis Donato. Kapatid Adonis, how are you? Magandang gabi sa iyo, kapatid na Marisa. At first of all, nagpapasalamat kami na you gave us the chance ng pagkakataon para makapagbigay naman na mapakilala ang kaunting OSM at yung ating mga concerns, yung ating bilang nasa manning at seafaring profession. Ngayon ay pakinggan natin, ano ba ang OSM? Ito ang licensed POA manning agency na it is the local company ng aming principal, which is OSM sa Norway. And we have about 400 vessels worldwide. And dito naman, ang minaman natin na may Filipino crew is about 200. Both mga tankers, chemical tankers, and then marami rin kaming offshore vessels. No? So, at least being one of the bigger mining agencies,
ay marami rin tayo natutulungan mga seafarers natin. Ayan. Admiral Adonis Donato, ngayon naman po ay napaka-controversial na magiging issue natin ngayong gabi dahil ito po ay sinasabi, ewan ko, yun po ang sabi sa mga babasahin ngayon na this is the worst maritime disaster pollution ever na nangyari daw po dito sa New Zealand. How true is this? Pero bago po yan, paki-explain sa ating mga kapatid na nanonood ngayon sa Buhay OFW kung ano ang tunay na nangyari at kung sino ang involved dito sa aksidente or incidenting ito sa New Zealand. Well, Marisa, sa totoo lang, dahil the case is still under trial, ano? So, tayo naman wala naman tayong inside na talagang pinaka-information on what actually happened. Pero kung ano nababasa natin at inilalabas nila sa newspaper, in our knowledge, sa kaalaman natin, nagkaroon ng isang maritime incident na yung ating container vessel na pangalan na Urena, skippered by ang kapitan is si Captain Mauro Balumanga, na nagkaroon ng grounding. Tumama sila sa isang reef ng Tauranga, New Zealand. So, yun ay aksidente. So, iniimbestiga pa kung ano ang circumstances, kung ano ang reason. Okay? So, siyempre, pagka tumama yan, nagkaroon na siyempre ng mga sa ilalim nasira, nagkaroon ng yung mga double bottom tank. Yes. Minsan lalabas na talaga yung mga ibang fuel sa fuel tank, mga oil. Para mga nagkaroon ng oil spill. Kaya ito oil spill, no? At siyempre, kakalat ito sa waters ng at tumatama sa mga beaches. Of course, nakakadamage din yan ng mga marine life. Pero kaya naman kami concerned, Marisa, hindi naman namin pinapakialaman kung ano ang result ng investigation as long as it is fair and just. Yung amin lang sa ngayon ay yung nakikita nating treatment ng mga ating Filipino seafarers na hindi pa man natatapos ang investigasyon, immediately arrested na sila, naka-handcuff sila, tapos nakakulong na sila. At syempre, bagaman we are very much sympathetic. So, siyempre normal sa New Zealanders, sa kanila, dahil na-destroy mo o nasisira mo ang kanilang marine ecology, environment, siyempre galit na galit sila. At natural din kahit sa atin. Pero at the same time, yung naman, they should be, yung ating mga seafarers, lalo mga kapitan, should be given a fair trial at saka yung fair treatment na this is a marine accident. Kagaya ng vehicular accident, tinitreat yun, hindi criminalization. Ayun. Ang atin lamang daw pong hinihiling sa ating kapatid Adonis ng OSM Maritime at ng buong industriya ng maritime industry ay magkaroon man lamang ng at least fair trial. Bigyan natin ng chance ang kababayan nating Pilipino na walang panahon at wala siyang koneksyon at wala siyang kakayahan at lakas na ipagtanggol ang sarili niya. Lalo pa nasa sa ibang bansa siya, mga kaibigan. Mga kapatid, sa New Zealand. Gaano po kalayo ang New Zealand sa Pilipinas? Ang maritime industry ay nababahala. Ang ating kapatid si Adonis ay nagsasabi na meron bang ginagawa ang gobyerno natin? Baka kailangan tayong bumulong, di ba? Na bakit ang ibang mga OFWs natin, pag medyo nagkaroon ng problema, ayan na, nandyan na po. Nandyan na ang DOLE, nandyan na ang OWA, ang DFA. Pero bakit? Parang tahimik yata. Nagpapasintabi tayo na baka sakaling may magawa po tayo na habang wag pang madiin ng husto. Kasi naman, pwede naman yan fair trial, fair treatment, equality. Kung proven guilty, negligence, whatever, hindi natin alam kung ano po ang batas sa New Zealand. Ngayon, we will respect naman po. Sana, kung wala man lang tayong bilateral agreement, magkatulungan ang bawat bansa. Nandyan ang Philippine community at ang New Zealand community. Tingnan po natin kung saan po tayo pwedeng pumasok. Tingnan natin kung talagang may pagkakasala ang ating Filipino seafarer, kailangan naman bigyan din naman ng dapat na kaparusahan. Pero yung sinasabi po na capital punishment, aba, teka muna. Di ba dito sa Pilipinas, sinanggal na po ang death penalty. Di ba po, baka sakaling kinakailangan magkaroon ng dialogo. At dito po sa maritime industry, sa ating kapatid Adonis, ay gagawin natin ang magagawa natin para matulungan ang ating Filipino seafarer. Si kapatid Mauro at ang ating navigating officer sa mga panahong ito, definitely, ay talagang naghahanap ng kakampi. Ayan, buti na lang nakakita sila ng kakampi sa pangunguna ng ating kapatid ni si Adonis Donato. Diba? Admiral Adonis Donato, nakarating po sa inyo yung kaalaman ang mga pangyayaring ito
Sa tingin niyo ho ba may konting epekto or malaki ang naging epekto nito sa ating maritime industry sa ngayon? Totoo yun. Sa katotohanan lang, Marisa, malaking, napakalaki ng ano nito ng epekto sa masyadong na-demoralize ang ating maritime industry, lalong-lalo na ang ating mga marine officers. Kung ma-explain ko lang, alam mo, yung shipping, international shipping, alam naman natin yan na 90% ng worldwide trading is done through shipping. Now, but kung wala yung shipping na yan, yan ang nagbumubuhay sa ekonomiya ng mundo. Okay? In fact, yung seafaring profession is a noble profession. And I would say, it is second to none. Opo. Kung yung mga doktor bumubuhay, kung yung mga teacher nag-educate, so, second to none naman tayo dahil tayo, kung wala yung mga barko na nagdadala ng mga valuable cargoes, okay, papunta sa mga famine-stricken countries, many will die of hunger kung wala magdadala ng mga grains, wala magdadala ng mga gamot. Pagkatapos din, hindi rin magkakaroon tayo ng mga industrial development kung wala mga construction materials, wala mga oil, wala mga energy products. So, hindi magkaroon ng shipping. Correct. Ngayon, ang barko, they do not move by themselves. Ayan, Okay? tama yan. It is the seafarers, mga seaman, na nagpapatakbo niyan. At dahil napaka-sophisticated, saka multi-million dollars ang mga barko natin, kailangan talaga mga highly qualified, highly professional, highly educated ang ating mga merchant marine profession. Officers, deck officers, engine, mula sa kapitan, hanggang mga engineers, pati mga ratings, may mga technical training. So, hindi maaaring masasabi, hindi sila competent. And then sa IMO, meron tayo sa STCW, na meron pang lahat sa member tayo ng IMO, tsaka so chine-check yan ng mga port state control kung ang ating mga officers ay properly certificated. Pero kahit anong galing natin, kahit naman pilot sa aeroplano, nagkakras eh. Kahit naman sa, di ba? Kasi sa mga land. industriya, correct. Anong pagkakaiba ng dagat? So, hindi agad natin mahusgahan na yung kapitan, hindi marunong, o ang kapitan, hindi siya qualified. Kaya may investigasyon. But let us treat it as a maritime or a transportation accident or incident. At wag naman na magtayo ng, sabi nga, it should be considered innocent until proven guilty. And nangyayari ngayon, pag may publicity ka, naka-aresto na, it is condemned without trial. Diba? Ang mga ship owners natin foreign, gusto nila Pilipino because tayo, we are equally competent kahit kanino i-compare. Ikalawa pa, meron tayong bayanihan spirit. Magandang attitude natin, ang values natin. Yung mga, alam mo, yung mga lumang barko, pagkatapos sa mga European, sa mga puti, kanino binibigay? Sa Pilipino, kasi ginagawa natin uling brand new. Correct. Sa trabaho, sa sipag natin. Tama. Kaya nakakaano pa sila economically, nakakamura sila. Pero kung ganito ng ganito, gusto nila ngayon mga junior officers natin magiging Pilipino na, kapitan. Pero kung ganitong mga incident, paano naman? Okay? Kaya ngayon, ayaw na ng aming mga junior officers maging kapitan o mag-chief engineer dahil ikukulong sila. Ayun. Ngayon, itong criminalization, hindi lang naman tayo. Yung mismong International Shipping Community, IMO, yung sa last na nagkaroon tayo ng diplomatic conference sa Manila, nandito yung Secretary General ng IMO, si Metropoulos, pinag-usapan na yung isang issue, yung criminalization ng mga seafarers natin, na pag nakakaroon ng accident ng oil spill, ginagawa kilang kriminal. But to be honest, to commit a crime, there must be a criminal intent. Criminal intent. Kumbaga talagang, in-intention ko, but you have to prove it beyond reasonable doubt. Sasabihin, pumunta ako doon para talaga i-commute ko sila para mangamatay na sila. But accident is accident. So sana naman, gano'n, para hindi masira ang ating seafaring profession. Tama yun. I'm sure na napakinggan ng mga kababayan natin, ng mga kapatid nating OFWs, mga seaman, sa buong mundo ang pinag-usapan natin at ang concern natin. Pwede ho kayong manawagan. Tingnan po natin kung ano po ang mangyayari sa ating mga panawagan. Okay. Maraming salamat, Marisa. Akin pong sa ngalan po ng ating, hindi lang OSM, kundi ng industriya, ng ating mga asosasyon, yung AMOR, Association of Maritime Officers and Ratings, pati yung ating kilusan, yung movement natin One Seaman, na nakikipag tayo sa ating OFW land base,
siguro ito'y para sa buong OFW. Partikular nga lang tayo sa insidenteng ito sa Seafarers, na sana naman ang ating gobyerno, kung paano rin naman na kung may mga kasong ganyan, ay makita rin naman ang kanilang concern, no? Upang yung mga pamilya naman ng ating mga OFW, ng mga seafarers, alam naman na merong representante, may tumutulong man lang kung ano nagiging kalalabasan ng trial doon sa New Zealand. At maipaliwanag din sa kanila na hindi ito mga criminal. These are professionals na nagtumutulong para mapaunlad ang shipping, ang ating maritime trade. At kailangan natin na wag nating lagi silang, pinapanis na ganito na tinitreat na parang common criminals para hindi masira naman ang loob ng ating mga professional na shipping industry. At kung wala rin naman magdadala ng sa New Zealand at mga kargamento, paano naman tatakbo ang mundo? No, sabi nga, hanggat meron tayong tubig sa dagat, hindi mo mapipigil ang mga barko. At yun naman ang bumubuhay sa atin. This is the seas that connects the islands. Correct. Kaya mga countries natin, kaya 90% talaga kailangan by merchant vessels ang trading. And seafarers are the one manning this to makarating ang mga kargamento natin ng barko timely and safely sa bawat port. So yun lang sa akin sana naman sa pangalan naman ng ating mga industriya at ating mga samahan, sana naman ang ating gobyerno, may DFA naman tayo, no? Sana naman nalalaman din natin na meron silang ugnayan na kapag bibigay din tayo ng legal assistance. Aside from the ship owners, ang kailangan nun, no? So, and then ng ating mga manning agencies din naman. Naku, maraming salamat, Admiral Adonis Donato, sa iyong views tungkol dito sa ating insidenteng ito. At syempre, nananawagan tayo at alam ko ang ating presidenteng Pinoy because may mga komunikasyon tayo na alam po natin na meron po siyang heart para sa mga OFW at alam po natin may gagawin ng ating gobyerno. Hindi sila papayag na ganunin na lang ang mga Pinoy, lalo na silang sinasabing modern day heroes. Yan po. So in return, ano ba may tutulong natin sa ganitong incident? Naku, marami. Tsak na magtatrabaho ng husto ang ating presidenteng Pinoy para sa ating mga OFWs. Marami pong salamat, Admiral Adonis Donato. At syempre, magbabalik po ang Buhay OFW. Ang PDOS, yan yung Pre-Departure Orientation Seminar. Ito yung mabinibigay natin sa mga paalis na OFW para malaman nila kung ano yung migration realities. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Buhay OFW. Walang masama sa pagiging handa. Ito sana ang lagi nating iisipin bago po tayo lumusong sa kahit na anong bagay o mundo na kakaiba sa atin. Alamin po natin sa OWA ang kahalagahan ng Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS. Espala testa, piede ginocchio, espala testa, piede ginocchio. Para maging handa ang ating mga kababayan sa pagharap sa kanilang bagong mundo, ay sumasailalim sila sa PDOS o ang Pre-Departure Orientation Seminar. Sa pamamagitan ng PDOS, malalaman ng ating mga OFW ang mga migration realities o ang realidad na madadatnan nila pagdating sa ibang bansa. Sa ngayon, nagkakanda kami ng Language and Culture Familiarization Training para sa mga household service workers para malaman naman nila kung ano yung kultura ng bansang pupuntahan nila para alam nila at least paano mag-behave pag nandun na sila. Ganon din yung sa language training para at least yung mga simpleng pakikipag-usap sa kanilang mga amo ay matutunan nila para maiwasan natin yung pag-aaway at magalit ang amo na napupunta sa pagbubugbog sa ating mga household service workers. Ang PDOS ay tumatagal ng 3 hanggang 5 araw at nahahati sa 2 bahagi. Phase 1, yung sa
one-day na PIDOS, yung Pre-Departure Orientation Seminar, na itinuturo kung pinafamiliarize yung ating mga paalis na OFW sa kontrata at saka yung mga realities na nangyayari doon sa bansang pupuntahan nila. At yung second phase, yung sa Language and Culture Familiarization Training. Doon naman itinuturo yung kultura ng bansang dadatnan nila at saka yung basic na language. Para na rin sa kapakanan ng ating mga OFW, ang PIDOS ay nire-require ng ating pamahalaan sa lahat na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kailangan dumaan muna sila sa PIDOS bago makapagproseso ng papeles sa POEA. Ang PIDOS po ay libreng ibinibigay. Yun ay kinukuha bago iproseso ang kanilang papel sa POEA. So pag sila ay may certificate of attendance na sa PIDOS at saka dun sa Language and Culture Familiarization, pupunta na yung OFW applicant sa POEA para maproseso at ma-issuehan siya ng OEC. Bukod sa mga OFW, kasama na rin ang miyembro ng pamilya nito na sumasailalim sa Pre-Departure Orientation Seminar. Meron din tayong sinasama ang family para sila rin ay naiintindihan. Lalo na kasi doon din pinapaliwanag din yung paano pag-manage ng finances, lalo kung meron ng kinikita yung OFW. So, dapat alam din ng pamilya kung paano nila gastusin o i-manage yung perang ipinapadala ng mga OFWs natin. Anywhere in the world, kapatid na Marisa, hindi lang po sa Pilipinas. Bagamat meron pong 8,000 ATMs po sa Pilipinas, kung saan sila pwede mag-withdraw kahit saan doon, pwede rin ngang gamitin ito kahit saang ATM sa mundo. Buhay OFW. Drive it. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Bosholm Global Corporation. Buhay OFW. Hindi po biro ang kumayod sa ibang bansa, kaya naman dapat siguraduhin po natin ang perang ating pinaghirapan ay makakarating ng buo at matiwasay sa ating mga mahal sa buhay. Magandang gabi po mga kaibigan, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid natin sa buong mundo. Ngayong gabi makakasama natin ang batang-batang presidente at napaka-hardworking na Chief Operating Officer ng IREMIT, President Haris Hasildo, or shall we call you Kapatid Hadja. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, kapatid Marisa. Ngayon, tatanungin po natin ano-ano ba talaga ang mga produkto at mga serbisyo ng IREMIT globally, Kapatid Hadja. Ang IREMIT po, tulad din ng mga ibang remittance companies, ay nag-aalok ng pinaka-basic po na remittance products na door-to-door at yung credit-to-bank account. Ngunit ang IREMIT, meron din po kami yung aming pinaka-paboritong produkto ngayon, ito yung IREMIT debit card. Na kung saan po ang debit card na hawak po ng either ng beneficiary o kahit ng remitter ay makikreditan kaagad. Agad-agad, instant, real-time online ang pag-credit po namin sa IREMIT debit card. Napakaganda. So, President Hadja, Kapatid Hadja, ang ibig mong sabihin, basta hawak nila ang kanilang debit card at may pondo to anywhere in the world, basta i-advise lang nila kaninong pamilya, kapatid, anak, o tatay ang gustong kumuha ng pera, anywhere makakakuha sila ng pera. Anywhere in the world, kapatid na Marisa, hindi lang po sa Pilipinas. Bagamat meron pong 8,000 ATMs po sa Pilipinas, kung saan sila pwede mag-withdraw kahit saan doon, pwede rin ngang gamitin ito kahit saang ATM sa mundo na merong Visa logo. At maliban sa pagkuha ng pera sa ATM, pwede rin gamitin itong Visa debit card na to sa pang-shopping o pag kumakain sa restaurant. Pwede rin pong gamitin yan. Hindi lang sa Pilipinas, ganoon din kahit saan sa mundo. Grabe pala. So, nako, para bang hindi ba directly nakakakumpito sa mga credit cards ng ibang mga kumpanya? Kasi parang iisa ang kanilang mga benepisyo na nakukuha o talagang ginawa nyo to specifically para sa IREMIT? Kami masasabi ko siguro ang unang-unang remittance company na nag-offer nitong debit card na to. Ang pinagkaiba nga ng debit card sa credit card, ang credit
kunin mo muna, sisingilin ka later on. Correct. Utang yon pagkatapos. Yes. Ang maganda sa debit card, hindi ka nababaon sa utang. Nakokontrol mo yung paggastos mo. Magagamit mo lang yan kung ano man, up to the deposit mo. amount na nandoon sa load sa card mo. Ngayon naman kapatid Hadja, ano naman ang response ng mga kababayan natin gumagamit ng mga serbisyong ito, lalo na tong debit card natin, ang iRemit? Ang ating mga kapatid na aming mga customer na, sila ay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa, hindi lamang sa produkto, kundi pati sa serbisyong aming naibibigay. Dahil meron kaming 24 hours customer service na pwede nilang tawagan anytime. Sila man ay nasa Pilipinas o sila man ay nasa abroad. Kasi dahil kami nga ay nag-ooperate sa 26 na mga bansa, iba-ibang time zone 26, yan. ha? Iba-ibang time zone. So hindi portik sarado na, natutulog na ang Pilipinas, magsasara na ang aming customer service. 24 hours meron kaming customer service na pwede nilang tawagan. At yan ang isang punto na nagustuhan sa amin ng aming mga kapatid na mga customer natin. President Hadja or kapatid Hadja, ano ba ang mensahe mo sa mga kapatid nating OFW na talaga naman nagsisikap for a greener pasture sa ibang bansa? Parang gustong-gusto nilang marinig ang sasabihin mo. Para po sa mga kapatid natin, na mga OFW, na tumangkilik na po at patuloy na tumatangkilik sa mga serbisyo ng iRemit. Ako po ay nagpapasalamat at para naman po sa mga hindi pa po nakakapagsubok sa aming serbisyo, kayo po ay aking inaanyayahan na subukan nyo po ang serbisyo at para makita nyo kung gaano po kaganda ang serbisyo ng iRemit. Kami po dito sa iRemit ay patuloy na nag-iisip kung anong mga paraan upang mapaganda pa namin lalo ang pagbigay sa inyo ng serbisyo para maparating ang mga perang pinaghirapan nyo na ipinapadala sa inyong mga benepisyaryo sa pinakamabilis at pinaka-safe, mabuting paraan na makarating nga sa inyong mga benepisyaryo. Maraming salamat kapatid Hadja sa oras na binigay mo sa Buhay OFW. Napapanood po tayo mga kapatid sa Buhay OFW sa Italy, sa Guam, sa Europe, sa UAE at sa Kingdom of Saudi Arabia. Kaya lahat po sa inyo na gusto pa pong malaman ang mga serbisyo ng iRemit ay tawagan niyo po kami. Maraming pong salamat President Hadja. Maraming salamat kapatid Marisa. Maraming pong salamat dahil ang ating kapatid na Presidente Harry Sasildon ng iRemit ay binigyan po tayo ng oras para maliwanagan natin ang mga serbisyo na kailangan po natin ng ating mga kapatid na OFW na nagtatrabaho sa buong mundo para pagaanin ang inyong buhay. Magbabalik po ang Buhay OFW. Asia CEO Awards, presented by American Express, represents the grandest alliance of local and international business people ever created to promote the Philippines on the world stage. And true to form, iRemit was named 2011 Most Innovative Company. As evidence of its growth, from the 200 transactions on iRemit's opening day, more and more Filipinos began entrusting this company with their remittances. I would like to see iRemit to be the ultimate choice remittance service provider globally. Two powerful operative words there, ultimate and globally. When you say ultimate, that we, after considering all the other options available for all the customers there, they will always come back to us. And then globally, it's not just the Filipino remittances that we will be handling or any selected nationalities, but it's really going to be a global operations for us. Any nationality wanting to send money to another country, we will be able to handle that. This is iRemit, your trusted global remittance company. May ngiti sa bawat padala. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Buhay OFW. Noong nakaraang linggo, hinatid po natin sa inyo ang suliranin ni Aling Erlinda Candelario. Matapos po ang isang linggo, narito ang pahayag ng OWA patungkol sa sitwasyon.
sapagkat tayo halos lahat nakaranas din ng kalungkutan pagka napalayo tayo sa sarili nating bayan. I think before 2004, marami tayong mga entertainers sa Japan. Ang training courses that we offer here are both basic and advanced course. Bago po tayo magpaalam ngayong gabi ay nais ko pong bigyang daan ang liham ng ating kapatid na si Jonas Baile, Secretary General ng JC Leaders International. Hi, Isa. Ayan, Isa na po ang tawag ngayon niya sa akin. Below are my comments on the past episodes of Buhay OFW. Buhay OFW is a timely show for the overseas foreign workers, families, and friends. It provides info on the plight of the Filipino workers earning for a living outside the Philippines. Unfortunately, some of them were victims of illegal recruitment and abuse and violence. Through partnership with OWA and POEA, Buhay OFW produces rays of hope to those Filipinos and at the same time provides warnings and advices to those Filipinos who's considering working abroad. With the initiative of Pinoy through National Reintegration Program of OWA, it gives livelihood assistance to the families and supplementary livelihood for the OFWs who are temporarily banned from working to 41 countries. Capitalizing on the skills of the experienced OFWs, the national reintegration could be a means to make use of the vast talents of Filipinos in nation building to make this country of ours great again. The national government should not only focus on the remittances of dollars to the Treasury, which is temporary in nature for as long as there are job orders abroad, but focus on what this experienced OFWs could do to nation building, considering the tremendous potentials it would bring to the progress of the country. Buhay OFW would be a very good venue to realize the above goals. Congratulations to the initial success of Buhay OFW. May it be more successful and more meaningful to the lives of the OFW workers and families. Regards, Jonas A. Baile, Secretary General, JC Leaders International, Inc. Salamat kapatid Jonas at makakaasa ka na ang Buhay OFW ang magsisilbing tulay para ipabatid sa lahat ang mga nangyayari sa ating mga kapatid na OFWs sa buong mundo. Ang Buhay OFW ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga impormasyon na makakatulong para sa ating mga kababayan. Maraming salamat muli, Jonas. Hanggang sa muli, ito po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.